Hello Leo, ito yung reading mo for September. Ano yung mga ganap, mga posibleng parating, tsaka ano yung mga dapat mong malaman. Maraming salamat at shoutout sa mga nag-avail ng subscription, membership, sa mga matagal nang sumusubaybay. Salamat sa support nyo, at kung bago po kayo, don't forget to like, follow, subscribe. Regarding mga personal readings naman, dumiretso na lang po kayo sa aking FB page. Kung balak nyo mag-book, mag-inquire, doon po kayo mag-message. Kuha tayo ng isang card bawat kulay. You have Jupiter, Cancer, and 8th house. Okay, may lumitaw na Cancer energy dito. Yan. Whether meron ka rin Cancer sa chart mo or may nakakadil ka na Cancer. So, nakikita ko dito sa Jupiter card mo, pwede kang swertihin ngayong September, Leo. Kasi, Jupiter is expansion. So, pwedeng yung iba sa inyo, magkaroon kayo ng, ewan ko, pwedeng meron kayong accomplishment, or meron kayong ma-achieve na success ngayong September. Pero yun nga, sabi ko nga, pwedeng maswerte ka, pwedeng mayroong opportunity, growth, abundance, okay? Tapos meron ka ring Cancer card, no? Pwedeng ito yung emotions mo, yan. Pwedeng may tendency na maging emotional ka ngayong September. Pwede ring may mga matters related sa sa bahay, sa family, specific sa mother or child. Pwedeng may mga issues. Pwedeng may mga issues dito sa bahay, sa family. Yun nga, sabi ko nga, pwedeng related sa mag-ina or pagiging nanay, pagiging anak. Minsan may mga situation na kailangan mag-trust ka sa iyong intuition or dreams, or may mga basta more on emotional, parang merong paglalabas ng mga ng mga nararamdaman, yan, yung mga pag-flow ng emotions, ayan. Pagdating naman dito sa iyong 8th house, okay, so 8th house is pagsulpot ng kung ano yung mga hidden or yung mga secrets. Sabihin na natin, kasi may binabanggit dito about mga issues sa family, or sa bahay, na-involved yung, yan, pwedeng emotions. So, pwedeng dito, na-feel ko dito sa 8th house mo, pwedeng merong something na susulpot, magma-manifest yung mga feelings or yung parang mga repressed, yan, yung mga repressed na emotions, ilalabas. Magkakalabasan ng mga magkakalabasan dito ng kung ano yung totoong nararamdaman. Okay? So, hindi ko alam. Pwede ring mga secrets. So, pwedeng may mga tinatago na madidiskubre, no? Kasi may mga secret dito na marireveal eh. Pero meron din kasing transformation dito. Hindi lang siya about mga secrets, okay? Basta, ayan, napaka-emotional kasi itong dalawang cards mo na to,
emotional yung energies na tinutukoy dito eh. So, hindi ko alam anong ganap ngayong September para sa iyo, pero may mga situation kung saan lilitaw itong mga emotions na to. O ayan, dealing with intense emotions. Tsaka parang may mga pwedeng may mga changes. May mga changes ayan binabanggit dito about, hindi ko alam pang napipick up ko, may balak ba kayong lumipat ng bahay? Ayan. Or meron bang mga loved ones na may mga samaan ng loob, ayan, or yung tipong hindi mo alam na meron palang sama ng loob sa'yo, si ganito, si ganyan, yung anak mo, o yung nanay mo, hindi ko alam, kasi parang may involved na mother and child dito. Okay, so yan, nakikita ko rin na may mga, yun nga, parang nakikita ko maiiba yung setting, parang merong paglilipat. Okay, so pero maganda pagdating sa career mo, si Jupiter, for sure, meron kang accomplishment dito. Pagdating sa business naman, kung halimbawa sa business, pwedeng may expansion, pwedeng paglago ng negosyo. Ayan. Light and dark. Okay, pagdating naman dito sa balance card mo, may mga light and dark attributes dito. So, nakikita ko lang dito is paano mo mababalance itong mga positives and negatives. Okay, kumbaga may kinalaman sa accepting kung ano yung mga flaws mo, ano yung mga, syempre diba, nobody is perfect. Alam naman natin, lahat tayo may mga positive and good side. Kumbaga learning na lang na paano mag-coexist itong mga light and dark attributes mo. Paano mo siya nababalanse? Kasi parang may binabanggit din dito about pagbabalanse Kagaya nito, lumilitaw din kasi dito yung emotions mga intense emotions. So siguro ito kung paano mo, meron din kasing mga na-pick up ako na yung mga repressed na emotions, yung bang mga kinikimkim mo sa sarili mo. Or kung hindi man ikaw yung tinutukoy dito, kung meron kang nakakadil na nagkikimkim siya ng mga emotions niya. Kumbaga, meron dito na lilitaw. Something na hidden na lilitaw. Yun marireveal na binabanggit ko kanina dito. Okay, so nakikita ko dito is parang nakikita ko rin healing. Parang nasi-sense ko rin yung healing na from, kumbaga, galing sa isang difficult phase or dark phase ng iyong buhay, eventually nagta-transition ka na doon sa sa healing, sa pag-improve ng sitwasyon mo. So, yan, nakikita ko pwedeng may mag-heal dito na mga connections, yun nga, pwedeng sa family, yung mga malapit sa'yo, na nasi-sense ko dito na magkakaalaman na lalabas yung mga totoong feelings dito and magkakaroon ng healing.
parang magkakaroon ng clarity tungkol sa situation Kasi from darkness, magkakaroon na ng light. So may mga marireveal talaga dyan. Yung mga hindi mo inaakala na meron na mga hidden, yun yung mga susulpot or magka-come to light yung September. Kuha tayo ng good stuff or yung mo, lucky card mo, kung anong meron. So, meron kang 2222. Ganda na number mo, puro 2. Twin flame, ayun. Wow. So, sa mga dyan, magkakajowa or may jowa na. Pwedeng may encounter ka na na twin flame. So ito ay may kinalaman sa isang spiritual connection. A powerful spiritual connection. Maging ka lang, maging open ka. Any moment ngayong September. Ayan. Dito ay magdadala. Sabi ko nga, diba kanina parang may marireveal dito, magka-come to light. Ito ring card na to, may binabanggit din siya about pagkakaroon ng clarity or truth. Sa kung na-related sa related sa connections nyo, yan. So, yung mga may jowa dyan, yan, pwedeng magkaroon kayo ng magkaroon ng malaking revelation or kung naghahanap kayo ng closure, clarity, kung gusto nyo malaman yung katotohanan, malalaman nyo yung totoo. Merong something dito na parang mag-shed ng light about an issue. So, pwedeng hindi rin naman sa love life ito. Sabi ko nga, parang merong mabibigyan ng kaliwanagan dito. Okay? At ang tinutukoy nitong 2222 na to, partnerships. Ayan. So, romantic man yan, hindi. Pero sa romantic nga, maaaring twin flame mo ito or soulmate. At saka itong card na to is tumutukoy din siya sa milestone na maaari mong, kumbaga may marireach ka na naman na milestone sa buhay mo. Pwedeng this is also about karma and energy exchanges and finding clarity nga yung sabi ko kung naghahanap ka ng kaliwanagan clarity. Yun din yung tinutukoy niyan. Okay, so yan number 2222, yan maaaring lucky number mo yan. Domination, nakuha natin. So, kanina may Cancer energy, ngayon naman may sumulpot dito na Sagittarius energy. Yung mga cards mo may binabanggit sa truth, no? Dito parang meron ding meron ding binabanggit dito about truth, pressure, someone who is very, domineering yung kanyang energy, kung sino man tong person na to. Baka si Sagittarius, ayan, kung may Sagittarius ka nakaka-deal. Parang meron ditong person na nape-pressure siya. Nape-pressure siya. Na, na malaman yung totoo, palabasin yung truth. Kung sino man yung person na nakaka-deal mo na yan. Meron ding parang energy ng, yung nambubuli or nagmamanipulate. Basta kung sino man ito, energy nito, kung sino man yung person na nakaka-deal mo na yan, napaka niya. Gusto niya siya yung nasusunod. Siya yung nagdo-dominate ng sitwasyon or ewan ko kung nakaka-deal mo siya. Siya mas kumbaga parang magaling siyang mag-manipulate sa kung ano talaga yung gusto niya yung nasusunod, no? Pipilitin niya na makuha niya yung gusto niya.
no? Meron ding, kaya nga parang may pagpe-pressure dito eh. So, hindi ko alam kung ikaw ba yung pinipressure nitong person na to para makuha niya yung gusto niya or para malaman niya yung totoo, mapalabas niya yung dapat na lumabas. Kasi parang meron ditong something na ano eh, pinipressure niya para meron siyang gustong malaman. Ayan. Meron siyang gustong palabasin. Ayan. Kuha pa tayo ng card. Tingnan naman natin ano yung possible pa na paparating sa'yo, Leo, ngayong September. Ay, wait lang. Fire, strong emotion. Ayan na nga. Dito yung mga emotions mo, 1, 2, 3. May mga lumilitaw na mga emotions dito. Kanina pa lang, dito pa lang sa ano mo, sa astrology cards mo, sa horoscope mo, may lumilitaw na mga strong emotion. So, hindi ko nga alam kung ikaw ba mismo yan, mga emotions mo ba yan, or si water sign, kasi may Cancer dito, or si Sagittarius. Pero merong mga, ayan, matinding passion, or matinding love or hate, basta matitinding emotions yung lilitaw ngayong September, whether ikaw yan or dun sa person na nakakadeal mo. May mga lalabas, lalabas yung mga totoong mga emotions dito ng mga persons involved dito. Sabi ko nga parang may marireveal, magkakaalaman na, nalaman yung totoo. Basta lalabas at lalabas. Kung ano yung dyan, kung ano yung dapat malaman, ano yung truth, kakalabasan ng mga feelings, emotions. Meron na namang Taurus energy na lumitaw o baka kasi may ganyan ka sa chart mo or person na nakakadeal mo, may Cancer, may Sagittarius, may Taurus. Pwede ring may Libra or ayan, Libra, Taurus, Sagittarius, Cancer. Ay, okay. So, yan. May chika dito. Kung nag-e-expect ka na mababayaran ka na ngayong September, Leo, pwedeng hindi ka mabayaran. Or kung umaasa ka na mababayaran mo yung dapat mong bayaran, baka hindi mo pa mabayaran yan ngayong September. Kasi parang meron ditong problem pagdating sa pera. Pwedeng delay. Or something na hindi bumalik. Kasi unpaid, unreciprocated. Something na na-expect mo na dapat babalik pero hindi babalik, At saka yung pagiging one-sided or biased, ayan, pwedeng may ganyan. At saka domination na naman, domination card din dito. Meron ka talagang makakadeal na na ganun yung energy niya. Hindi ko alam kung si Taurus ba yan, si Sagittarius, si Cancer. Pero may abundance ka, yun yung maganda. So, feeling ko lang naman dito, yan. Kung nag-e-expect ka ng pera, may nanghiram sa'yo, or babalik sa'yo yung pera, hindi agad-agad. Hindi ngayon September. Pero, maganda rito is meron kang swerte, dala ni Jupiter, at saka meron kang Empress, which is kasaganaan. Sasabihin na natin, very productive itong month mo. Kung sa negosyo yan, ibig sabihin malago, maganda yung sales. Kung sa work naman, ibig sabihin marami kang ma-accomplish. Kasi parang meron din ako na pick up dito kanina na something na ma-achieve mo or ma-accomplish mo. Something na magiging successful yung outcome. So maganda. Meron kang dalawang card ng abundance dito at saka pagiging productive. Okay? May binabanggit na naman dito about motherhood, Lumitaw na yan dito eh. So, may mother and child dito. Hindi ko alam kung merong pregi ka ba? Malapit ng mga anak, or yun yung asawa mo, or sa family ninyo, malapit ng mga anak, or meron ng anak.
May motherhood tsaka baby at nanay. Something din na namumuo na, malapit ng anihin. Harvest time na kasi may empress ka. Okay? Ang ganda niyan. Maganda itong card mo na yan. Tignan pa natin. Pagdating naman sa love life mo. Love life time. Ako, mukhang maghihintay ka nga. Ayan may mga cycles dito, sabihin na natin, cycles or waiting, kung ano man yung hinihintay mo na mangyari tungkol dito sa inyong relationship. Hindi ko alam kung parang indication ba to na hinihintay ka niya, hinihintay mo siya, or naghihintayan kayong dalawa. Hindi ko alam, pero parang may waiting dito. Awareness, ayan Meron talagang magkakaalaman dito. And parang yun nga yung feeling ko, yung twin flame. Baka ito na yung person na hinihintay mo. Since lumilitaw na yung time, twin flame, at saka itong, malalim na connection Yan, whether wala ka pang jowa, o baka paparating pa lang sa yan, or meron ka nang nakilala, maaaring itong person na to, kung maganda naman yung takbo ng relationship nyo, baka naman siya yung tinutukoy na twin flame. Or yung pakahintay-hintay mo na twin flame, or soulmate mo kung single ka pa lang. O maaaring hindi mo nare-realize na itong person na to, siya na pala yun. Although pwedeng wala pa kayong official na na relationship, hindi pa kayo labeled, pero andyan nagmamanifest na ito yung hinihintay mo, kung ano man tong ganap na to na related sa love life mo na hinihintay mo, ito na yata talaga yung hinihintay mo. Someone na magiging very important sa buhay mo, or someone na magbibigay sa iyo ng malalim na connection and importansya na hindi mo nakuha doon sa mga dati mong naging person. Diba? Taray, love life. Tignan na natin mga closing messages mo, Leo. Ang una mong closing messages. Deliverance. Ito na yung pinapanood namin kanino. Sa Netflix. Nakuha natin Deliverance. Kunin pa natin isa. Para na. Pleto na. Deliverance. Sakto pinapanood namin kanina Kaya lang di natapos. Tignan na natin deliverance at saka express love through gifts. Basahin muna natin si deliverance. Sabi dito, the time of mourning has passed. Di ba parang may binanggit ako dito na parang pagbabago or healing ng connections. Kasi parang meron ditong binabanggit na something na pinagdadaanan na lilipas or lumipas na. Time of mourning has passed. You feel you can work through the grief without attachment to those you love. So, iba baka naka-experience kayo ng ng pagpanaw ng loved one. Maaaring ito na yung healing. Ito na yung period na unti-unti nyo nang na-accept yung loss. And napagdaan niya nun na nyo ng grief, and ang kapalit nun is healing. You can feel mo, kaya mo nang i-work through yung mga grief na naranasan mo with those you love. You can set their souls free. Magkakaroon ng release. Napakaganda nito kasi kung ano man yung mga
nagpapabigat sa kalooban mo, pinagdadaanan mo na mahirap, ang ibig sabihin lang nun, mag-i-end na yun, mapapalitan na siya ng healing, ng acceptance, and pareho nyo nang marirelease yung isa't isa eh. Kasi di ba pag nag-hold on tayo dun sa mga loved ones natin na wala na, parang instead na mapalaya natin sila, eh parang nadadrag pa lalo natin sila na na hindi magkaroon ng ano ba tawag doon, yung instead na baka cross na sila, eh hindi, kasi parang hindi mo siya nililet na mag-cross eh, kasi nga hindi mo pa siya mabitiwan, mapakawalan. So ito yun eh, parehong magbibigay sa inyo ng freedom yun, ng healing, whether leaving ito or hindi na, yan. O, masiset nyo yung mga souls ninyo and magdadala sa iyo ng inyo pareho ng release and freedom. Okay? So, to be able to carry on with memories of the good times you had together. So, ang affirmation mo dito ay move through grief with grace. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Okay, nakikita ko dito parang may marireceive ka. Something very special, Leo. It's a token of love. Ano man tong marireceive mo, material man ito or hindi, it is something na talagang galing sa puso. Token of love, ika nga, sabi dito. Okay, so mukhang makaka-receive ka dito. Napaka-special. O, yung iba, marireceive nyo nga dito is a partner, someone na twin flame or soulmate mo, or pwedeng ang gift, sabi dito. Itong gift na to, hindi naman natin alam. Marami namang forms yung gift na yan. Sabi ko nga, pwedeng hindi rin material yung ma-receive mo. Basta meron kang special na matatanggap ngayong September na ito ay simbolo ng pagmamahal sa'yo, nung magbibigay sa'yo. Okay, Leo, sana makatulong sa'yo itong reading. Take care, babush. Kita-kits sa susunod nating reading.